Hoy, kachismis. Anong kamusta? Good morning. Kopi-kopi muna tayo mga kachismisan. Tayo magkape. Oo nga. Init ngayon, araw. Siyempre tapos ako mag-exercise. Magkape ulit ako pangalawang kape kasi magchismisan tayo. Kaya gora na, chismis na. Yun, naalala ko. Alam mo naman, naalala naman ako chismos. So yun. Okay, parang muna tayo kay ano. Init yung dito. Ano? Hanggang ano. Yun, kasi naalala ko ulit ang aking kawork. Itong batang to, bata pa naman siya, nagkaroon siya ng asawa. Yun, pero hindi siya kasal. Hanggang sa nagkaroon na siya ng anak ng tatlong lalaki. Doon sa palibin niya. Simula sa pool, bata pa siya, nakipagrelasyon na. Doon sa lalaki na yun. Dati naman, ayaw talaga ng lalaki sa'yo. Kasi nga bata pa rin yun eh. Siyempre, alam mo naman ng panahon dati. Ngayon, makakaloka. Kala nila, ganun lang pag na-inlove. Yun, naging talagang kinover-cover yung lalaki para makarelasyon. No choice din sa lalaki, kahit ayaw naman din ng lalaki noon yung batang to. Yung kawork ng babae. Ayaw din sa kanya ng lalaki. Kaso, talagang pinaglaban niya, pagmahal niya, kahit ayaw sa kanya, talagang gora ng gora. Yun, hanggang sa naging pangatlo silang anak. Tapos, nagkaka-work na sila, nagkaka-work kami dati. Kaso nag-resign na siya kasi nga abroad sana sila mag-jowa. Sila ng dalawa ng lalaki. Katipungan, hindi naman sila natuloy mag-anon, hindi naman sila natuloy mag-abroad. Ewan ko ba naman mag-abroad lang, gusto ba? Sama-sama pa silang dalawa. Ano ba naman yan? Bawal din mo kailangan mag-jowa-jowa sa isang trabaho. Yun, pagkatapos, hindi na sila natuloy mag-ano sa in-apply nilang agency papuntang Saudi ata yun. Hindi na sila natuloy. Ngayon, nag-work na lang ulit sila, nag-work. Ito si babae, nag-apply doon sa trabaho ng lalaki. Apply ulit, kaya nagpapalit-palit ng mga trabaho. Ewan ko sa mga tipungan na nag-apply ulit sila doon. Okay naman yung kanilang trabaho. Siyempre, magkasabay sila, kasama naman sila sa bahay. Kasi may tatlo pa silang anak. Ngayon, natichismis na yung lalaki na meron palang nakakalandian na babae sa trabaho. So, ganun. Kaso itong si girl, itong friendship ko na babae, matapang siya. Matapang talaga yun sa ganun. Kaya lang, no choice siya. Kasi wala naman na ipakita. Wala siya na ipakita ganun. Pero may natichismis sa kanya kaibigan niya. Siyempre, nandun naman yung ang kalipin niya. Doon din eh. Kaya matapang-tapang yung kalipin niya. Kasi kino-cover na walang kabit. Ano lang mga lalaki. Pero kung ikaw ay nagbubuka, walang mangyayari. Ngayon, kahit na diretso ang chismis sa jowa niya doon, na nagkakaroon ng ibang babae, nagkakaroon silang dalawang magkalipin, pagdating sa bahay lang sila magkaaway. Lagi siya na iyak. Ako, wala namang nangyayari kung kayo iyak, tanga-tanga mo. Kaya tanga-tanga ko palagi. Ewan ko ba naman, lahat naman ng mga nakaka-work ko lagi pag may mga problema sa pag-ibig. Puro kwento ko na, i-stress lang ako sa kakakwento sa kanila. Ano mga tanga. Yun, tapos nangyari, ang taga naramdaman niya na meron pala siyang anak, ay buntis siya. Na pang-apat niyang buntis, pang-apat niyang baby. Hanggang sa na-over na ng lalaki na nakipagrelasyon na doon sa isang babae. Iyak yung kaibigan kong babae na, kwento ate, ganito, ganyan. Sabi ko, noon pa, kwento mo na yan sa akin. Pero bobo ka, wala mangyayari kasi no choice kasi mga ganyang relasyon. Ang mahalaga niyan ay nasa iyo ang mga anak mo, kasama mo. Ayun ang importante. Di ba na mawala yung lalaki kaysa sa daming lalaki sa mundo. Papaka-trabaho ka lang, papaka-sakit ka lang ng damdamin mo. Lang mga bobo. Pag mga bobo sa isang relasyon, bobo talaga. Ewan ko ba, harap putukan. Yun, sabi ko sa kanya, i-cover mo yung mga anak mo. Di ba na wala na yung lalaki. Sabihin natin mahal na mahal mo yung lalaki yun, pero bobo kasi wala sa bobo ka na. Kaya dapat ngayon, maging totoo ka na. Gamitin mo na yung utak mo. So, nagtatanong siya sa akin, ate, gusto niya tanggalin yung baby. Sabi ko, sa lahat ng biyaya na binigay ng Diyos, yung baby sa tiyan mo, hindi yan kasali sa katangahan mo at ng asawa mo. Bakit kayo magpapakatanga tapos yung baby ang magiging problema sa inyo? Kung tutuusin lang, i-cover, kailangan mo i-protect yung baby na magiging sa iyo. Kasi sa'yo yun, buntis ka ngayon eh, kailangan mo nang i-cover yan. Relasyon, isa kang ina, alam mo naman may tatlo ka ng anak, kung tutuusin pang-apat na to, sa totoo lang, di bali na't mawala ang lalaki sa buhay mo, ang anak, ang iwasan mo na umalis sa buhay mo, mawala sa buhay mo. Kasi ayan ang pinakamahal na mahal ng tao bilang isang ina. Kaso karamihan talaga ng mga nanay, ayun ang mga tanga din sa pag-ibig, pinapabayaan din. Kaya ikaw, bilang ako, ate mo, pinagsasabihan kita, huwag kang patanga-tanga kasi noon pa naman sinasabihan natin tanga, nahayaan na kita, pero ngayon, may kasama kang bagong baby, huwag mo na yan isa nga sa mga katangahan mo. Alagaan mo ng alagaan yung tiyan mo, ang anak mo, para pag lumabas yung baby, magiging okay. Pati yung bata hindi makaka-relax, hindi ma-relax ang lalabas sa tiyan mo. Tipungal, kaya lagi ka nakaka-stress talaga yan. Kagaya mong nanay, nakaka-stress ka talaga kahit sa mga tatay at nanay mo. Pag problemado sa'yo, puta. Kaya yun, sa awa naman ng Diyos, sa nabalitaan ko, nung kachat kami, na ngayon, naging okay na siya. Baka lahat, in-accept niya na lahat ang nangyari, nahiwalay na sila ng lalaki, nakarelasyon niya dati. Tagal-tagal na panahon, naging tatlong anak na silang lalaki, kasi nakita ko na yun eh. Tapos yung pang-apat na yun na anak, yun ang hindi ko pa nakikita ngayon. Yun ang apat na anak niya ngayon. Ngayon, masaya naman siya, magtitinda-tinda sa harap ng bahay niya para tinda-tinda, luto-luto ba. At least kahit paano, magkakaroon siya ng budget para sa mga anak. At least ngayon, talaga, pag sa ulo, kahit sabihan mo lang, nakakabobo, kailangan mo sabihan pa rin. Kung sa kanya, sa mga anak niya, tawa naman Diyos, naging okay naman siya ngayon. Kahit magkahiwalay sila ng lalaki. Huwag na siyang magpaulit-ulit. Oo, marami kang makikita pa rin lalaki. Totoo lang. Kaya lang, maging matuto ka na. Okay, basta-basta. Alam ko naman kasi, totoo lang, relax na relax siyang magkaroon ng anak. Alam ko ba, parang mga pusa na napakadali magkaanak, ay di puta. Kaya yun, para sa ngayon, napakaswerte niya kasi okay na yung baby niya. Yun, pang-apat na. Kaya masaya na siya ngayon, kahit hindi sila nagsasama ng kalibin niya dati. Okay na yan, masaya na siya yun. Ang mahalaga nun, nandiyan yung mga anak niya. Kaya, good job ang katangahan sa pag-ibig. Good job.